So, hello guys, I'm Renz Patrick Bayas and I'm a licensed financial advisor in Manila, Philippines. So, first of all, thank you po sa panonood ng video na to. So, sana hindi ako mabash in discussing these things. Pero, mapapansin niyo ang title ko, bakit hindi maganda? Na term insurance lang yung plan mo. Ibig sabihin, yun lang talaga yung plan mo. Wala ka ng ibang plan or wala ka ng balak kumuha ng other plans for the future. So, kasi marami ring disadvantages. And then, I have nothing against sa term insurance kasi even ako, yung kapatid ko, yung parent ko, may term insurance plan kami. So, maganda kasi talaga ang term insurance, malaki yung coverage and then mura lang din. So, kaya marami rin talagang na-entice to get term insurance na lang. Pero, what are the disadvantages ba ng term insurance? Kasi alam na natin yung mga pros. Pero i-discuss ko pa rin dito later nang mabilisan na lang kung ano ba yung mga pros. Pero mag-focus naman tayo this time sa mga cons. Pero before that, i-check muna natin kung ano ba yung mga gamit ng term insurance or para kanino ba yung term insurance. So, unang-una, para yan sa mga naghahanap lang ng pasok sa budget nila. Or halimbawa, tight yung budget pero gusto may insurance coverage pa rin sila. So, pasok na pasok itong term insurance kasi mostly katulad in our company, in Manulife, as low as 700 pesos, meron ka ng 1.5 million life insurance. 700 pesos monthly. So, isipin mo in a year, that's 700 times 10, mga nasa 8,400 yearly. Pero kapalit nun, may 1.5 million life insurance, ka na, and then 1.5 million accidental death, then disability waiver kasi yun yung mga default riders. So, ganun kamura. And then, kung breadwinner ka, syempre, breadwinner, minsan marami ng gastos, tapos hindi na kanyang isingit din yung life insurance. So, at the same time, pag breadwinner ka, syempre, gusto mo na may income replacement fund ka. Kaya madalas sa mga breadwinner, kumukuha ng term insurance kasi they can get a higher coverage at a cheaper price lang. So, kunyari, marami siyang anak or may anak, may asawa. So, ayaw niya na nga makukuha lang ng family niya, 600,000, 1 million. Gusto niya nasa 2 million, 3 million, 5 million. So, sa term insurance, kayang-kaya kahit breadwinner ka, kahit medyo short yung budget mo, or kung talagang focus mo is higher coverage. And then, syempre, yung mga nag-BBTID strategy. Yung mga disciplined, and then, may mga knowledge na about investing. So, and the other one is additional coverage. May mga existing plans na whole life, endowment plan, VULs. So, gusto na lang nila ng additional PANA coverage. So ito, pag-aralan na natin kung ano ba yung mga process advantage. Like sa sinabi ko kanina, alam ko na alam nyo na rin naman, kaya papadaanan na lang talaga natin. So cheap and affordable, katulad ng sabi ko kanina, sa mga naghahanap na pasok lang sa budget nila. And then higher coverage, syempre. Lower lang yung babayaran mo, pero million na yung coverage mo. And then lower charges, kasi wala to mga fund management fee, mga ganun. Kasi nga, pure insurance lang to. And then more flexible. Kasi halimbawa, gusto mo 1 year ka lang cover, kasi yun lang yung okay. Halimbawa, at gantong age ka lang mako-cover, so i-renew mo lang hanggang ganong age. Kasi alam mo na in the future, kaya na naman ng family mo. Pero iba-iba naman tayo. Yung iba gusto pa rin kahit nakita na successful yung mga anak nila. Meron pa silang ipapamana kaya tinutuloy-tuloy lang yung plan. O kaya for mortgage, mga MRI, di ba? So, halimbawa, yung loan mo period is 5 years. Katulad in Manulife, we have Manulife React 5. So, good for 5 years yung term insurance na yun. And then, good for young families. Yung mga nag-start pa lang ng family, gusto lang may protection na agad. So, maganda sa kanila yung term insurance kasi very affordable to start an insurance plan din. So, yan yung mga pros, and then baka may mga nakalimutan pa ako, pero as far as I know, yan yung mga normal kung bakit ako kukuha ng term insurance bukod sa ayaw mo ng VUL or ano. So, I don't, wala naman akong hindi kasi ako against kung saan mang mga plans. Basta kung ano yung fit kay client, kung ano yung gusto ni client. Meron namang client gusto yung VUL. Meron namang client ayaw sa VUL, gusto yung term. So be it. So, ang ginagawa ko lang, dinidiscuss ko kung ano ba yung mga pros and cons ng every plans. Kasi marami tayong mga type ng plans, so hindi lang tayo dapat mag-stick sa isa. So, ito na yung pinaka-focus nitong discussion na to. Cons and disadvantages ng term insurance plan. So, dapat alam natin to kasi baka yung iba ang kinonsider lang, mura tong plan na to.
affordable, ang laki ng coverage, yun lang yung nasa isip nila. Pero hindi nila na-consider yung other things na pwedeng maka-affect in the long run. First one is the no lifelong coverage. Kasi nga, di ba, minsan yung iba until 60 lang pwede rin, yung until 65. Pero like in our company, until age 85 ka pwedeng makover ng term insurance namin. And then, pero I don't know if meron sa other company na until 100. Yung iba kasi alam ko until 60 lang, until 65, ganun. So, and next is no cash value or investment. So, pag cash value, pag mga traditional plan o whole life plan, mga ganun yung kinuha mo, meron mga cash value na pwedeng i-loan in the future or kaya may mga dividends din. And then for investment, kung VUL plan yung kinuha mo and then continuous kang naka-regular pay ka or continuous kang nagta-top up, for sure magkakaroon naman ng investment fund yung plan mo. And then increasing premium, ito alam din naman ng iba for sure, mga kumuha ng term insurance, alam nila na yung kanilang term insurance na ngayon ay 8,000 lang at 20 plus years old lang, 25 years old. At 50, baka nasa 30,000 na. At 60 plus, baka nasa 50K na, ganun, yearly. So, dapat ready ka na sa tumataas na ganung premium. Kasi by that time, di ba, 50, 60, 70, yun yung mga time na may risk na mawala ang client. Pero yun din yung mga time na gustong-gusto ng client na maituloy niya yung plan niya para may maipamana siya sa anak niya. Pero yun din yung time na baka wala na tayong income or hindi na natin ma-prioritize yung paghuhulog ng term insurance niya dahil nga mas mahal na to. Tapos mas nagmamahal pa taon-taon or every 5 kung ang renewal is every 5 years. So, kaya yun yung nagkakos ng lower rate of death claim. So, hindi siya ibig sabihin na pag term insurance, mahirap makaklaim. No. I've read a study na mababa yung percentage ng claim. Bakit? Kasi marami nga naglalaps na. Kunyari, they got the term insurance at age 30, 40, at 50 to 60. Karamihan sa kanila na ititigil na nila kasi hindi na nila kayang bayaran. So, ang nangyayari at the end, 70, bigla na wala ang client, wala na siya. Wala nang term insurance. Wala na yung plan kasi hindi niya na-continue na hulugan. So, make sure na kung may term insurance kayo, dapat talaga makocommit nyo. Kung ang goal nyo rin is magkaroon ng pamana sa mga anak. Pero kung for temporary protection lang, so okay naman sa inyo yung term insurance. And then, availability. Kasi nga, ito, like to sa lifelong coverage, almost same naman. Yung availability is pwede kang mag-renew until age 65, until age 80, 85, hanggang dun lang. So, like I said, baka meron naman ngayon until age 100, pero syempre, magkano na yun? Magkano na yun? Baka 100,000s na yung kailangan na premium or payment. Premium is payment para sa mga hindi pa ganun sa mga jargons ng insurance. So, for the last na cons and disadvantage. So, marami pa rin, pero ito lang yung mga ginawa ko. So, uncertainty. So, not being able to renew the plan. Kasi if isipin mo, kunyari ang client, 25 years old pa lang. So, kumuha siya ng term insurance lang. Ay, hindi. Kasi term insurance lang daw yung maganda. Hindi daw maganda yung mga whole life, VUL, mahal yan. Malulugi lang yung pera mo. So, term insurance lang ako. Pero dapat alam mo to, may uncertainty tayo sa term insurance. Ito yung pinakamahalagang part. Kasi what if 25 years old kumuha ka? And then at 30 years old, na-diagnose ang client ng critical illness. Kunwari, nagkaroon ng stroke, heart attack, cancer, ganun. At age 31, dapat magre-renew siya nung kanyang term insurance. Pero ngayon, subject ka na for underwriting. Subject ka na ulit for evaluation. Kung ma-approve pa ba yung plan mo, or kung maa-approve man, magkano na yung babayaran mo. Mas mahal kasi kunwari kung nagkaroon ka na ng medical condition. Or worst, hindi ka na pwede ma-approve kasi hindi ka na insurable. So, may ganung side ang term insurance. Kaya, I don't always advise yung client ko na term insurance lang yung plan. Pero sa mga nag-start, okay naman, BTID, ganun, may term insurance sila o kaya additional protection, ganun. Mostly ganun yung sinasabi ko kung mag-BTID at sa mga starting years nila o kaya additional protection kasi may mga plans naman na sila. Pero I've never encouraged my client na term insurance ka na lang hanggang dulo. Huwag ka nakukuha ng whole life endowment plan ng VUL, wag na. Kasi nga, nandiyan yung uncertainty na what if yung client after a year o kaya kung every 5 years ng renewal, yun nga, bigla ka ng critical illness, tapos nung magre-renew na, pahirapan na, mas mahal na, substandard na kasi, o kaya worst, hindi na ma-approve kasi nga, nagkaroon na ng medical condition, di ba? So, wala na, hindi na pwedeng makakuha ng plan yung client.
after ma-diagnose sa mga ganun. O kaya, mas mahal na. Kaya, I've always tell my client na explore nyo yung mga plans, yung pros and cons ng kada plan. So, yan, meron naman tayong mga whole life, may mga endowment plan, merong term insurance, and then merong VUL. So, hopefully, ma-explore natin lahat para in the long run, mas prepared tayo. Kaya, pero advice ko again sa mga nag-start pa lang, maliit lang yung budget, gusto ng additional protection, gusto ng temporary coverage, okay sa inyo yung term insurance. Pero if gusto mo ng for the long run, gusto mo may pamana ka sa mga magiging anak mo, apo mo. So, term insurance might not be the best for you. Kasi what if ma-exceed mo yung last renewal, 80 ka na, 70 ka na, tapos wala na yung plan, kahit may pera ka, hindi mo na ma-renew kasi tapos na. End of contract na, di ba? O kaya naman, hindi mo na afford yung premium by that time. So, yun lang, and hopefully nakatulong sa inyo to. And sa mga may term insurance dyan, na ang balak lang ay term insurance lang for forever. So, hopefully, pag-isipan natin. Baka kung ayaw nyo ng VUL talaga, then go for whole life. Pero if VUL naman, if magiging kayo for top-ups and then continuous payment, regular pay, okay din naman. Pero again, so if ayaw nyo talaga, consider nyo whole life kasi until age 100 guaranteed may life insurance na kayo dun. So, yun lang, and thank you so much sa panonood nyo. Have a good day and God bless.